Guys, ito po yung part 2. Dito tayo sa part 2. Ayan. So, yun nga. Nakapagpagawa tayo ng bahay natin na maliit. Nag-asawahan na. Hanggang ngayon nag-aaral pa yung aking anak na isa. At may isa pa pong nag-aaral ng elementary. Ngayon po grade 6 na siya. Umuwi po ako sa madalit salita. Umuwi po ako ng 2019 ng Pilipinas na galing China. So, ayun, doon ko po nalaman ang totoo. Totoo nga po pala, yung nagsumbong ng nanay ko na ang asawa ko ay nagluloko na. Nung umuwi ako dito sa Pilipinas, 2019, January po yun. Na pagalipas ng Pasko, nagpasko po ako kasi TNT sa China, nakulong po ako isang buwan sa China. Kasi po TNT. Kumbaga, lang po ako, sumuko ako. Ang tawag doon sumuko, yung ako na mismo naghanap ng pulis para sumuko na walang kasalanan. Ang kasalanan ay nagtatago. Hindi po legal yung punta ko sa China. Hindi ko po alam yun. So, ayun, nakulong tayo ng isang buwan sa China. Ang magulang ko, alalang-alala sa akin, hindi nila ako makontak, hindi nila alam kung paano ako makukontak, kung saan hahanapin. Nagpunta po sila kay Sir Rapi Tulfo, kay Idol Rapi Tulfo, at kay Senator Rapi Tulfo. Hindi pa po sa senador nun. Ayan, nagpunta po sila. Awa ng Diyos, nakarating kay Sir Rapi Tulfo, nakausap ng magulang ko at kapatid ko, hinanap. Nandun po ako, yun nga po, pauwiin na rin po ako noon. Pauwiin na rin po, nakausap nila yung manager sa kulungan doon sa ng China na naandun po ako. Okay daw po naman ako. Tapos awa ng Diyos, talagang okay naman ako. Ayun. Kaya nga lang po yung mga gamit na iba, hindi ko na po naiuwi. Yung pinundar ko doon, hindi ko na po naiuwi. Sinamsam lahat po talaga. Sinamsam sa China. Doon kulong ko. Ayun, tapos, ayun, nandito na. Pag-uwi ko sa amin sa Mindoro, nandun, sinundan ako, nalaman ako ng asawa ko, nandun ako umuwi. Araw po ng linggo, sisimba po ako noon. Nasalubong ko po siya nakamotor. Ang tanong niya sa akin, kung makikisama pa raw po ako sa kanya. Ang sagot ko sa kanya, hindi na, ayaw ko na. Nagalit siya. Anong dapat kaya ikagalit? Samantalang, may kinakasama pala siya ng mga oras na yun, pero hindi niya isinama papunta doon sa amin, sa lugar namin. Nagalit, mapatay daw siya ng tao. Sige ka, ako pumatay ka. Pero sa takot din ako. Pagtapos namin magsimba, nagpunta ako ng kapitan para kumbaga, humihingi ako ng dispensa na baka kung anong gawin sa akin, sa pamilya ko, sa mga anak ko, ganun. Hindi naman po siya nakipag-usap, hindi siya doon sa aming pag-uusap ng kapitan. Wala, hindi po siya dumating. Ay, dismiss. Ayun. So, hanggang ngayon po, ang alam ko may asawa na po siya ulit. At nasa Laguna po, naninirahan. Ayun. So, nung tumagal na rin po ulit, nagpasya po ulit ako na mag-abroad uli sa bansang Middle East ng Saudi Arabia. Ayun. 2 taon po ulit akong nag-abroad sa Saudi. Hindi ko pa yun po naipagawa ang aking bahay. Kasi marami po kaming ginastusan. Yung pagpatitol ng aming kaunting lupa, magkakapatid. Ayun, doon na. Ito naman po may kaunti akong naipundar na maliit na negosyo. Ayan, na pinalalago ko pa rin po. Ayan. So, nung nagpunta na po ako ng Saudi, doon ko po nakilala sa Facebook ang aking partner ngayon. Ayan. Magandang. So, nagkakilala po kami bilang isang LDR. Sa LDR po kami nagkakilala sa Facebook. Ayan. So, hindi naman po ako nagkamali na nakilala ko siya. Naging masaya naman po at maganda naman yung pagsasama namin. 2 taon po kaming LDR mahigit kasi 2 taon at kalahati po ako sa Saudi. Nang umuwi po ako, siya na po yung sumundo sa akin. Dito na po kami nagsama. Ayan. Hanggang ngayon, dito na po ako ngayon sa kanila. Dito sa Nueva Ecija. Ayan. Isa po siyang
same gender. Ayan. Same gender. Kung na pusong lalaki ang kanyang puso. Ayun. Hindi na po ako nagkamali, hindi na po ako maghanap ng, kasi may anak naman na po ako, may mga apo na ako. Ayan. Mabait naman po siya. Ayan. Sundan po natin sa part 3.